Hello everyone. So this time, ang ituturo ko naman sa inyo is all about Canva. So getting to know your Canva. So dun lang muna tayo sa ah, pinakaumpisa. Okay? So open muna natin si Canva. So this time, yan. So si Canva, meron din siyang app na pwede nyong i-download sa laptop nyo or sa computer nyo. So, pag na-download nyo na si Canva sa app or sa laptop ninyo or sa computer ninyo, pwede na kayong mag-offline. Kasi di ba minsan, lalo tayo teachers, ang problema talaga natin is yung online presentation, di ba? Hindi naman lahat ng classroom natin ay mayroong internet. So, kailangan talaga natin may offline presentation pa rin. So, since napakadaling gumawa kay Canva compared sa PowerPoint, ako yung mga lessons ko sa Canva ko na halos ginagawa. Ang naging problem ko na lang noon is kung paano ko siya ipipresent offline. Kasi pag dinownload mo siya, nawawala yung ano niya, nawawala yung animation niya. Eh kung offline mo siya ipe-present, andun pa rin yung animation niya kasi sa Canva mo pa rin siya ipe-present. Okay? So, getting to know your Canva muna. So, pag nag-open kayo ng Canva, so ito agad yung makikita ninyo. So, this one is your design. So, lahat yan ng mga ginawa mo. So, ito lahat ng mga ginawa ko at mga gagawin ko, dito ko makikita. So, meron dyan, kung naka-folder kayo, kasi hindi naman ako masipag mag-folder dito, gawa lang ako ng gawa. So, ayan. Pero may mga folders ako na naka-prepare din dyan. And then, we have, yan, templates. So, itong templates, ito yung mga ah ino-offer ni Canva. Yan. So, marami siyang templates dyan na ino-offer. Diba? Yan. I-edit mo na lang yan. I-edit mo na lang yan according to your preference. So, pwede mo siyang i-click. For example, dito gagawa ka ng, since malapit na yung Christmas, so gagawin mo itong card na to. Yan. Customize this template. Lalabas na yan. Pwede mo na siyang i-edit. Diba? So, yan. Pwede mo na siyang i-edit. Pwede ka na maglagay ng picture. So, paano maglagay ng picture? So, kung picture mo yung ilalagay mo, is kailangan mo muna siyang i-upload. So, pwede rin naman kung meron kang naka-ready, copy-paste lang yung picture. So, pwede siyang copy-paste, pwede siyang upload. Pag copy-paste mo, automatic, mag-upload na rin sa kanya yung picture mo. So, papasok na siya dito sa, yan, papasok na siya sa uploads. O, diba? So, nandyan na yung mga pictures mo. I-attach mo na lang, click mo na lang, ayan na, papasok na siya dyan. So, syempre, tanggalin mo yung background remover. So, tayo as DepEd employee, naka-pro po tayong lahat. So, ibig sabihin, marami tayong pwedeng i-access kay Canva. So, elements, kung meron ka mga gustong i-add dyan, halimbawa gusto mo lagyan ng Christmas tree, type mo lang kung ano yung gusto mo. Pwedeng graphics, photos, 3D. So, mostly ang ginagamit ko is graphics. Halimbawa yan, dagdagan mo lang siya ng Christmas tree dyan sa gilid, o diba? Pwede na. Or dagdagan mo siya ng Santa, dito ka naman daw sa kabilang gilid. So, ayan na. Diba? So, ganun lang siya kadali. Drag, drag, drag. Tapos kapag kapaliliitin mo naman, ganyan lang din. So, kapag yung layering sa PowerPoint, meron din dito. Kiklik mo lang si position, punta ka sa layers, tilipat mo lang siya. So, mapapailalim na yan. Baba mo pa siya doon. Yan, o, diba? Napapailaliman na siya. Okay? So, ganun lang siya kadali. Tapos, syempre, kung gusto mong i-rename na yung file, Christmas cards. Diba? Pwede mo na rin namang i-rename yung file mo dyan. Next is, sa mga PowerPoints, ganun din. So, nakalagay naman dyan kung, click tayo sa home. Yan. So, nakalagay naman dyan kung ano yung mga pwede mong gawin. So, pwede kang gumawa ng presentation, pwede kang gumawa ng social media post, Facebook, TikTok, or Instagram. Pwede kang gumawa ng video, yung mga print, ano ba yung mga pwede mong i-print, yung mga infographics, mga invitation, documents. So, kung ano yung
ginagawa mong document sa Microsoft Word, pwede mo rin siyang gawin dito. So, meron ka ring whiteboard, meron ding sheet, kasi may class din siya dito, may classwork dito. So, pwede kang gumawa ng design for your whiteboard para sa classwork. Then, sheet is para ka lang din nag-excel. Then, pwede kang gumawa ng website. And then, email. So, yung sa email, magko-compose ka lang ng email, pero dun pa rin sa Outlook mo ang pasok niyan. So, photo editor, and marami pang iba. So, yan. So, pwede kang magpili na lang dyan ng mga gusto mong i-edit na andyan na siya. Papalitan mo na lang ng mga pictures. So, ganun lang siya Once na nag-umpisa kang gumawa, diba, gumawa ka ng presentation. Yan, gumawa ka ng presentation. Once na nag-click ka na para gumawa ng presentation, matik yan, may draft na. Kahit hindi mo na siya i-save, automatic na yan na magsisave. Hindi mo na siya kailangang Control S from time to time. Diba? Ayan. So, check tayo ng gawa ko. So, for example, ito. Let's learn math, Tagalog. So, this is one of my uh, inedit-edit ko lang yan. Ayan. So, pwede mo siyang makita lahat. Grid view. Ayan, para makita mo lahat yung item. Diba? So, double click mo lang siya yan. Inedit ko lang siya para mabuo ko. Kasi minsan, yung ino-offer ni Canva, kulang-kulang, hindi ba siya buo. Minsan hanggang 4 lang yung, kunwari dito sa numbers, hanggang 4 lang yung meron siya. Yung iba, gagawin ko na. So, dito ko naman yan makikita yan sa mga designs na yan. So, marami kang makikita na ready-made na pwede mong i-edit na lang. Diba? So, pag-download, ayan. Diba, tapos ka na, natapos mo na siya lahat. For example, this one, tapos na natin siya. 26 pages na siya. So, i-download mo na siya. Pwede mo siya ngayon i-download ng picture. Pwede mo siyang i-download ng picture. Pwede mo siyang i-download ng PDF. Pwede mo rin siyang i-download ng video. Pwede mo rin i-download ng PowerPoint. Diba? Yun nga lang sabi ko kanina, sa PowerPoint is nawawala yung animation niya. Okay? So, I hope may natutunan kayo. Next time is step by step natin yung ibang parts ni Canva. Thank you.